Dahil sa inis ni Nasagarin sa ama ay buong gabi siyang naglasing. Pinilit na kalimutan ang sinabi ng ama niya na ipapakasal siya sa isang anak ng kaibigan nito. Yun pa man din ang pinakaayaw niya, lalo na at lagi niyang nababasa sa mga nobela ang ganoong pangyayari. Ngunit habang pauwi siya, ay bigla na lamang siyang nasiraan sa gitna ng kalsada at hindi kilalang bahagi ng highway. Parang gusto niyang maglupasay sa gitna ng kawalan. Pero dahil sa isang kotse at sa driver noon, ay labis ang pasasalamat niya. Pero dahil sa kalasingan, ay hindi na niya kinaya ang sarili at nakatulog sa kotse ng estranghero. Nagising na lamang si Nessa na hindi na alam kung nasaan siya. At ang masaklap doon ay nagising siya ng walang kahit na anumang kasuotan sa katawan. Nananakit ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang pagitan. Oo nga at nagsisisi siya. Pero huli na dahil ang lalaking tumulong sa kanya ay biglang naglaho. At ang tanging iniwan nito ay ang isang mamahaling singsing lamang. Nilimot ni Nessa ang nangyari at bumalik sa nakasanayang buhay. Ngunit hindi rin nagtagal dahil nalaman niyang buntis siya. At ang estranghero sa sasakyan ang ama ng kanyang dinadala. Saan niya ito hahanapin? Kung hindi niya naman kabisado ang mukha nito at ang tanging meron siya ay ang singsing nito. Makilala pa kaya niya kung sino ang ama ng kanyang anak? One fateful night with a billionaire. Dad, please. Tantanan mo na ako sa mga kasalayan. Don't you see? May anak na ako at si Raiko yun. Tinalikuran ni Nessa ang ama na nakaupo sa sofa sa living room ng kanilang bahay. Of course I do. Pero di ba anak, naghahanap ng ama ang apo ko. Bakit hindi mo subukan? Tumigil siya sa pagakbang. No, Dad. Raiko don't need a daddy. Ako ayos na. Kaya ko namang maging mommy at daddy sa anak ko. Hinabol siya ng daddy niya at humarap to sa dako niya. Listen anak. Raiko is an intelligent boy. He can understand you. No way. Tama na, Dad. It's been 4 years at hindi mo pa rin ako tinatantanan sa mga bagay na yan. Oo nga. Alam kong matalino ang anak ko pero hindi ibig sabihin nun. Grandpa, let's play chess! Natahimik si Nessa nang mula sa hagdanan mula sa taas ay sumigaw ang 4 na taong gulang niyang anak. Okay apo, wait me there ha? Dumako rin ang mata ng ama niya sa taas ng hagdanan. Faster grandpa! Anito at tumalikod ang bata. Pag-isipan mo anak. Mabait na lalaki ang anak ni Mr. McKnight. At alam kong maiintindihan kanya kapag piniliwanag mo sa kanya kung... Dad! Are you insane? Sinong maniniwala dun? Inis na usal niya. Napasa po siya sa kanyang sintido na tila nananakit yun dahil sa ama na hindi makaintindi. God, bakit ba ako nakikipagtalo sa'yo? Ewan? Tumalikod siya. Nessa! Hindi na niya to inintindi at tuloy-tuloy na lumabas. May mga appointment pa siya ngayong umaga. May meeting din mamayang 9 a.m. at 7:45 a.m. na. Dahil na naman sa daddy niya kaya siya naghahabol sa oras. 4 na taon na. Pero ang ama niya ay pilit pa rin siyang pinapamigay. Lumaki na at lahat ang baby niya at heto't muli na naman niyang naririnig ang mga kasal-kasal na yan. Tumigil lang to nang umalis ang kung sinong Poncio Pilatong yun papuntang abroad. Then ang bumalik. Heto, at nangungulit na naman ang daddy niya. Manong dumaan tayo sa bangko ha? Wika ni Nessa nang makasakay ng kotse. Opo ma'am. Simula nang mag-retire ang ama niya sa pagiging CEO, siya na ang pumalit rito. Kaya ngayon halos maubos ang oras niya sa trabaho. In good side, nalilibang siya. At hindi na halos kumakapit sa isip niya ang nangyari 4 years ago. But sometimes ay hindi pa rin niya maiwasang isipin kung sino ang ama ni Raiko. Lalo na kapag nakikita niya ang mukha nito. Siguro ganun din ang mukha ng ama ng anak niya.
Ang gwapo ng baby niya. Halatang halata yun. Ang blue eyes at dimple nito magkabilaan at ang pointed nose nito. Pero bakit ba niya iniisip yun? Bahala na. Galit siya syempre dahil pinagsamantalan siya sa gitna ng kanyang kalasingan. Pero may naidulot naman yung mabuti. Unang-una na roon ay may anak siyang si Raiko. Pangalawa, hindi natuloy ang sinasabing kasal ng ama niya para sa kanya at sa anak ng kumpare nito. Oh, sorry. Napa-atras siya nang may sumunggab sa balikat niya. Hindi niya napansin na may kasalubong siya dahil lumilipad ang diwa niya. It's okay. Ngunit nang titigan niya to, ay tila biglang sumikdo ang puso niya nang hindi maipaliwanag. Lalo na nang makita niya ang mukha nito. Kumunot ang noo niya dahil parang may kung sinong kamukha ang lalaki. Hindi lang niyang maalala kung sino yun. Miss, are you okay? Muling sabi nito. Yeah, I'm fine, thank you. Nang marinig yun ay unang tumalikod ang lalaki. Wala siyang nagawa kundi sundan na lang to ng tingin. Nakita ko na bang taong yun? Mulong ng isipan ni Nessa habang papasok ng bangko. Hindi ko alam eh, mukhang yun na nga yata. Akala ko formal ang anak ng dating CEO. Bakit nagkaanak ng walang ama? Sus! Para namang hindi kayo nasanay. 2024 na ngayon, no? Excuse me? Hindi nyo ba nakita si Ma'am Nessa? Mga gaga kayo? Puro kay chismisan. Palapit na siya, oh. Tumigil si Nessa sa tapat ng tatlong mga empleyadong nag-uusap. Narinig niya lahat ng pinag-uusapan ng mga to. At siya ang topic. Hindi pa kayo pinaalalahanan na bawal ang magchismisan sa gitna ng trabaho? Nayo ko ang mga to. Sorry po, Ma'am Ness. Mahinang usal ng mga to. Unahin ang trabaho bago ang buhay ng ibang tao. Lalo na kung boss pa ninyo. Dahil baka sa susunod na araw, mapalayas ko na kayo. Ngumiti siya. Wow! Nag-rhyme. Anya bago tinulukuran ang mga to. Sa isang taon na pagiging CEO, alam na niya kung paano mamalakad ng ganito kalaking kumpanya. Kung paano mag-handle ng mga tauhan at ang maging kalmado kahit nasa pinaka nabubwisit niyang araw. She need to be taught. Lalo na't hindi lang iilan ang mga tauhang kailangan niyang pasunurin, kundi marami. Marami na rin siyang nakalaban, nakahalubilo at higit sa lahat, mga nakakumpetensya sa larangan ng negosyo. Being on top ay masyadong mahirap para mapanatiling nasa pinakatuktok pa rin. But she did it anyway, dahil sa pagiging mautak at mahinahon. Nakasanayan na niyang maging mahinahon. Sadyang ang ama lang talaga niya ang nagbibigay sa kanya ng inis sa araw-araw. Ralph, the papers. Ilagay mo na lang sa table ko, okay? Yes, ma'am. Sagot ng sekretary niya. My coffee, please. Here, ma'am. Sabay patong ng kape sa mesa niya. Schedule soup meetings for today. Pagkaupo sa swivel chair ay dinampot niya ang isa sa mga paperwork at kaliwa naman ay kape ang hinawakan niya. 8:30 AM meeting ng board. 9:30 AM meeting mo po sa MC Legacy. 10 AM ay sa drink industry para po sa hinihingi nilang settlement dahil sa nangyaring aksidente sa site, ma'am. And 11:30 AM lunch meeting po with Mr. McKnight's son. Tumigil siya sa paghigop ng kape. Wait, what? Lunch meeting with? Gulat na tanong niya, ngunit napanatiling mahina ang tinig. Lunch meeting po sa anak ng MC Legacy po, tsaka ito na Yuko. Paano nagka-meeting ako dyan sa anak ng McKnight, ha? Is that a business meeting or just a date? Sinong nag-approve niyan? Mahinahong tanong niya, ngunit sa mukha ng sekretary niya ay halatang natatakot to. Ralph! Tawag sa pangalan nito at nagtaas to ng ulo. Ang daddy niyo po, ma'am. Naikuyom niya ang kamao. Sabi nang hindi talaga siya tatantanan ng ama niya. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Okay then. Thank you, Ralph.
Mukhang doon lamang nawala ang kaba ng kanyang sekretary. Ni minsan hindi pa naman niya ito nabulyawan, pero halatang natatakot talaga to sa tuwing uulitin niya ang tanong. Minsan hindi mo kailangang sumigaw para sindakin ng sinuman. Kailangan mo lang ngumiti kahit nasa gitna ka ng galit mo. Ibig sabihin nun, kaya mong kontrolin ang sarili mo sa harap ng tao. Mag-aalas 11:30 na ng tanghali. Kakatapos lang din ang meeting ni Nessa at naayos na rin niya ang tungkol sa aksidente sa site kung saan may 10 na ospital na construction worker at 1 na foreman. Total hindi naman grabe ang nangyari kaya pumayag siyang bayaran ng danyos lahat ng mga naapektuhan plus ang hospital bills at lahat ng araw na hindi makakapagtrabaho ang mga tauhan niya. Bago pa man siya umatean kanina ay nakausap na rin naman niya lahat ng tauhan at pumapayag naman lahat ng mga to. Siyempre kailangan pa rin ang opinyon at boses ng mga taong sangkot sa aksidente. Ang Green Corporation kasi ang pinagkuhaan ng mga materials. At dahil nalaman niyang substandard, kahit naman nagbayad sila sa pinakamatibay na mga materyales para sa construction. Sinisisi ng may-ari ang tauhan, pero hindi tumalab sa kanya yon. Nang dahil kay Don ay gumuho ang ibang bahagi ng pinapatayong gusali dahil sa mga materyales na ginamit. Yes, Ralph? Mula sa dalang sling bag ay hinugot niya ang phone, tsaka sinagot ang tawag ng kanyang sekretarya. Ma'am Nessa? Sa Marzon Resto po ang meeting. Tumaas ang kilay niya. Nasaan ka ba? I need you here. Anya. Ma'am, tinawagan po ako ni Sir Rodolfo at may pinapakuha siya rito sa inyo. Kaya ho ako nawala, ma'am. Hindi naman po ako nakapagpaalam dahil ayoko naman pong sumingit sa meeting ninyo para lamang po doon. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Go back here right now. Utos niya tsaka ito pinataya ng tawag. Siguro kung hindi lang siya marunong magkontrol ng galit at kulang siya sa disiplina, baka araw-araw bulyaw ang laging ginagawa niya. Mabuti na lamang at hindi siya pinalaki ng daddy niya na ganoon ang ugali. Sa hinahon ng daddy niya parang baliwala kahit na sobrang sama ng problema. Nagagawa pa nga nitong magkape minsan. Noong pinanganak niya si Raiko, grabe noon ang nervyos niya. Pero ang daddy niya parang wala lang. Nagawa pa nitong kumanta habang nasa daan patungong ospital. Bakit ako matataranta? Walang maitutulong yun. Lagi niyang naririnig sa ama niya sa tuwing may problema. Sa Marzon Resto tayo. Anya sa driver nang makapasok ng kotse. Yes po ma'am. Sagot ng driver niya bago pinaandar ang makina. Marami namang mauutusan, lalo na sa mga meetings pero wala kasi siyang pinagkakatiwalaan kaya siya ganito. Siya pa ang personal na makikipag-meet. Ganito siya noon pa man kaya nakasanayan na niya. Abala ang isip ni Nessa habang patungo sa restaurant. Manaka-naka rin siya kung tumingin sa labas ng bintana. Biglang umulan. Napangiti siya. Mabuti na lang dahil sobrang init na kasi ng mundo. Kahit paano ay mababawasan ang alikabok sa mga daan. Madidiligan na rin ang mga halaman. Ma'am, nandito na po tayo. Tumingin siya sa labas. Ito pala ang Marzon Resto. Maganda naman. Mukhang mamahalin. Sa isip niya. Umbrella manong tiloy. Anya. Gumalaw naman to saka siya inabutan ng folding umbrella na kulay itim. Meron din ang driver niya. Una itong lumabas saka siya pinagbuksan ng pinto. Binuksan din niya yung hawak na payong. Naunid na ihatid manong. Anya bago humakbang patungo sa loob ng restaurant. Ang taas ng building nun. Nagtaka siya. Restaurant kaya hanggang sa taas? O sa ground floor lang ang restaurant? Bago nakapasok ay pinold niya muna ang payong. Kinuha iyon ni Tiyong na driver niya. Sabing wag na siyang ihatid eh. May reservation po ma'am? Pambungad ng isang waiter sa kanya. I think yes. Anya. Name po ma'am?
At nang magtanong ang waiter ay panay naman ang libot ng mga mata niya habang sinasagot ang tanong nito. Nasa Martin. Tumingin to sa hawak na logbook. Ngunit bago pa man makapagsalita ang waiter, ay napansin agad niya ang lalaki na papalapit sa kanila. Miss Nessa? Tinitigan niya to ang mabuti at tila nabato-balani siya dahil sa nakikita. The perfect shape of his nose, brown eyes, pinkish lips, at ang eyebrow na animoy inahit dahil sa perfect shape noon. Ang beard na inahitan upang ma-perfect ang korte nitong nais. Matangkad at hanggang balikat lang siya nito. His Adam's apple sa tuwing lulunok ay sumusunod. A perfect man to be an action star, she guessed, and also to be a leading man. Miss Nessa? Oh yeah, yes I am. I'm Nessa Martin. Aligaganyang sagot at parang nakakahiya naman ang inasal niya. Ngumiti ito at lumabas ang pantay-pantay at mapuputi nitong ngipin. She mesmerized. This way. Parang bigla siyang nakuryente nang hawakan nito ang braso niya upang igiya patungo sa table nila. Hindi niya yon napaghandaan. Lalo na nang matigilan siya sa pabango nito. Parang pamilyar ang amoy. Saan nga ba at kanino niya yun naamoy? Parang wala siyang naiintindihan sa mga sinasabi nito dahil talagang natulala siya sa kagwapuhan ng kaharap. Yun nga lamang ay hindi niya pinapahalata upang hindi siya masabihan ng kung ano. Mahirap na dahil baka ano pa ang isipin ito. Sa tuwing susubo ito ay hindi niya mapigilang simpleng tumingin sa mukha nito. Tapos kapag tiningnan siya, idadako niya sa ibang direksyon ang mga mata. Tanghali na, kaya nag-order na ako para sa ating dalawa. About the meeting that my dad set for us, I'm sorry about that. Ngumiti lang siya. Para kasing wala na siyang ibang maisip pang sagot. God, ngayon lang talaga siya natulala ng ganito sa buong buhay niya. Sa dami ng gwapo na nakalubilo niya, ngayon lang siya nagkandalito-lito at bulol. Siguro dahil sa pabango? Mukhang hindi naman. Para kasi talagang nakita niya na to at hindi lang niya matandaan kung saan. Miss Nessa? Are you okay? Ayaw mo ba ng... No. Masarap ang foods at paborito ko nga ang lahat ng to. Sadyang busog lang ako. Pagsisinungaling niya. Hindi naman talaga siya busog. Ayaw lang niyang kumain kasi naa-attract talaga siya sa kaharap. Ano pa kasit hindi gumagana ang utak niya ngayon? Nakakabobo lang talaga na panay ang isip niya pero ni isa walang sagot dahil nadidistract siya sa mukha at pabango ng lalaki. You're the son of Mr. McKnight? Tumigil ito sa pagsubo at ininom ang juice sa baso. Tsaka ito nagpunas ng bibig. Grabe, parang ang swabe ng galaw nito. Iniling-iling niya ang ulo. Tama na ang pagiging baliw for a day. Why? Something wrong? Ha? Nothing. Pati pala pag-iling niya ay napansin din ito. By the way, nahuli na ako sa pagpapakilala. My name is Dwight McKnight. Ako ang anak ni Mr. Carlo McKnight. Itinaas nito ang palad at tumayo ito para makipagkamay sa kanya. Inabot niya naman to ng walang pag-aalinlangan. Sabay pa silang naupong muli. About sa meeting. Hindi talaga to meeting. I'm sorry. It's my dad's fault. Baka ka ako maghintay ka or kung sino man kaya pumunta na ako. I'm not that rude para mang-Indian. So, how are you? Muling sabi nito. Fine, thank you. Inilayo niya ang mga mata dahil sa tuwing tititigan siya nito ay kadalasan nagtatama ang kanilang mga paningin na masyadong awkward para sa kanya. Did we meet before? Parang pati yata siya nagulat sa tanong niyang yun. Why? Do I look familiar to you? Baritonong tinig na pumukaw sa kamalayan niya.
No, I'm sorry, I just kidding. Ngumiti na naman to. Bakit ba lagi na lang tong nakangiti? Para tuloy siyang unti-unting nagkakaproblema sa puso. Sa lakas ba naman ng pintig noon ay parang hindi na normal. Mukhang nagsisisi din ako. Seryoso nitong sambit. Ang bilis naman yatang magbago ng ekspresyon ng mukha nito. Why? Mula sa kung saan ay tanong niya. For not letting my dad to decide for me. You know, para pakasalan ng anak ni Tito Rodolfo. Bigla siyang natuon dahil sa harap-harapang sabi nito. Hanggang sa pag-uwi ni Nessa ay si Dwight pa rin ang nasa isip niya. Hindi nga talaga niya maintindihan ang sarili kung bakit sa dinami-rami ng lalaking pwede siyang ma-attract sa McKnight pa na yun. Ano ngayon ang sasabihin ng daddy niya? Siguradong pagtatawanan siya nito oras na malaman nito ang nangyari. Kailangan niyang magkunwaring walang nangyaring pagkikita upang hindi siya kantsawa ng ama. Mommy! Napangiti si Nessa nang makitang pababa ng hagdan si Raiko. Mommy, how's your day? Ganito ang laging bungad ng anak niya araw-araw. Kaya nga lagi siyang nakangiti kahit pagod na pagod siya galing sa trabaho dahil sa sweet and caring son she had. Nagsisisi talaga siya kung bakit nagawa niyang ipalaglag si Raiko noon. Mabuti na lang at naabutan siya ng daddy niya sa kanyang silid nang sandaling iinom na siya ng gamot na pampalaglag. Doon nalaman ng daddy niya na buntis siya. Siyempre alam niyang disappointed to because of her. Pero sa huli, pagmamahal pa rin ng ama ang nanaig. It's great baby, kumain na bang anak ko? Mumusangot to bigla. Why? Tsaka siya pumantay sa bata. I'm not a baby anymore, mommy. So please stop calling me baby, ha? Natawa siya. Akala niya naman kasi kung ano na. Okay. Hindi na po mauulit, young man. Bumalik ang ngiti nito. Hindi pa ako nag-eat, mommy. Anito at hinila ang palad niya. Let's go, mommy. Sabay tayong mag-eat with grandpa. Kaya nga siguro bumaba na sa pwesto ang dad niya. At hindi na halos umaalis ng mansyon dahil sa batang to na napaka-energetic at super cute. Mabuti na lang at may anak siya. At naging dahilan to upang mabuhayan ang kanilang tahanan. Pero ang problema lang niya sa anak ay lagi na lang nitong itinatanong kung may daddy daw ba siya. Hindi naman to nagtatanong kung sino at nasaan ang daddy nito. Ang sa anak niya ay kung nakahanap na daw ba siya ng daddy para rito. Alam niya namang napakabait ang anak niya. Pero ang maging desidido para ihanap ito ng ama, mukhang hindi yata siya sang-ayon dun. Kaya kahit anong sabihin ng ama niya, hindi talaga siya sumasang-ayon. Dahil hindi niya alam kung tatanggapin ito ang baby niya. Ayaw niyang masaktan si Raiko sa huli. Mabuting siya na lang, huwag lang ang anak niya. Anak, nandito ka na pala. Halika na. Maupo ka sa tabi ni Raiko para makakain na. Pagdating ng dining ay nakaupo na ang daddy niya. Kakasimula pa lang din itong kumain. Ibinabalang niya ang dalang handbag, tsaka naupo sa tabi ng kanyang anak. Ang yaya nita na nito ang naglagay ng pagkain sa pinggan ng bata. Yaya Nita, may asawa ka na po, diba? Natigilan silang lahat. Tiningnan siya ng nasa 35 babae. Oo, may asawa na ako, baby Rai. Tumigil si Raiko sa pagsubo. No, baby Raiko, please. Anito sa yaya at agad itong tumingin sa kanya. Mommy, si yaya may asawa oh. Ikaw po, mommy. Kailan po magkakaroon ng husband at daddy ako? Para tuloy na bilaukan siya bigla dahil sa diretsohang sabi ng anak niya. Ang daddy niya ay hindi mapigilang matawa. Sinamaan niya to ng tingin. At muling bumaling sa bata. Raiko anak, pangmatandang usapin yan, kaya sana huwag mo nang itanong, okay? Kumain ka na.
Ubusin mo yung pagkain mo sa pinggan, okay? Halatang napipilitan tong tumango. Wala siyang nagawa kundi ang mapabuntong hininga na lamang. Matapos ng hapunan ay inihatid muna niya si Raiko sa silid nito. Alice in Wonderland? Mom, I don't like that story. Iba na lang po. Pigil nito sa kanya. Why? Isn't it good? It's fine, but ayoko po ng pang-girl story. Ngumiti siya. Talaga nga namang lumalaki na ang dating pinapalitan niya ng diaper. Bakit po kaya hindi yung about sa future daddy ko, Mami, ang istorya niyo sa akin? Nagulat siya dun. No, sweetie, walang ganun, anya. Dismayadong humiga ang anak niya. Sige na, matulog ka na anak. Huwag kang ganyan, alam mo namang wala pang nakikita si Mommy na magiging daddy mo. Tarantang tumigil siya sa pagsalita. Ano ba yung pinagsasabi niya? Eh di hahanapan kita, Mommy. I know you're sad kasi wala akong daddy. Ako po na lang ang... Sweetie, sige na, matulog na. Enough this already, okay? Ako nang bahala sa mga ganyang bagay. Good night, sweetie. Tumayo siya at inayos ang kumot nito tsaka dinampian ng masuyong halik ang noo ng bata. Good night, Mommy. Ngumiti siya bago pinaandar ang lampshade. Sweet dreams, sweetheart. Mulong pa niya bago pinatay ang ilaw. Tsaka siya lumabas ng silid ni Raiko. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Nessa. Kinabukasan ay maaga pa siyang nagising. Kailangan kasi niyang dumaan sa site for some details para sa mga tauhang na disgrasya at kailangan din niyang tingnan kung kumusta na ba ang trabaho ng mga to. Being a CEO is hard, lalo na at hands-on siya sa lahat ng bagay. Kailangan dahil hindi niya alam kung napagkakatiwalaan ba ang mga taong nakapaligid sa kanya o hindi. Mommy! Palabas na siya ng main door nang humabol si Raiko. Sasama po ko, Mommy. Nagulat siya doon dahil hindi niya napaghandaan ang sinabi nito. Pero anak, please, Mommy, I'll be a good, I promise. Taas palad pa nitong sambit. Nilungon din niya ang daddy niya. At saan ka rin pupunta, Dad? Ngumisi ito. To the office, of course. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Wait, what's going on? Takang tanong niya. Nagkatinginan ang dalawa at sabay na nagkibit balikat. Nothing. Ani ng daddy niya. Para talagang may ibang plano ang mga to. Let's go, Apo? Ngunit hindi na niya naitanong dahil mas nauna pa ang dalawang lumabas kesa sa kanya. Narinig niya ang mga tawanan ng mga to. Talagang maglolo nga sila. Bulong niya. Mauna na kami sa company, anak. Tumango siya. Bye, Mommy. See you. Napailing tuloy siya tsaka ngumiti dahil sa makulit na anak. Manong Tiloy, sa site ho tayo dumiretso. Anya sa driver nang makapasok ng kotse. Nauna na ang daddy at anak niyang lumabas ng gate. Dala ang sarili nitong sasakyan. Hindi niya alam kung bakit pupunta pa ng kumpanya ang daddy niya. Dahil alam naman niyang hindi na to pumupunta sa kumpanya simula nang bumabato sa pwesto year ago. Ilang minuto rin ang itinagal ng biyahe bago nakarating sa site. Hindi na niya napansin ang pagtigil ng sasakyan dahil abala siya sa pag-search ng pangalan online. Pero hindi niya makita ang account ni Dwight kahit na bali-baliktarin niya ang pangalan nito. Dismayadong in-off niya ang phone at ibinalik yun sa loob ng handbag niya. Nandito na po tayo, Ma'am Ness. Doon lang niya napansin. Naroon na pala sila sa tapat ng site. Isang casino hotel ang proyektong to. At ang company niya ang may hawak ng kontrata. Dahil lang mag-bidding, siya ang nakakuha. Dahilan yun para manatili siya sa pinakatuktok. At ang gusali na ipinapatayo ay sa mga Magnite. Oo, sa mga Magnite.
Pero ang matandang McKnight ang nakausap niya sa proyektong to. Siguro nanalo siya sa bidding noon dahil bukod sa kaibigan ng pamilya niya, ang pamilya nito ay magkumpare din ang daddy at ang matandang McKnight. Kaya pumabor sa kanya ang proyekto. Good morning, Miss Nessa. Mabuti't napadaan kayo. Yes, Engineer Tribor. Kumusta ang lahat dito? Iniabot ng lalaki ang palad dito para alalayan siya. Mas matanda ang engineer na to kaysa sa kanya. 5 years yata or higit pa. Mabait to at talagang masipag pagdating sa trabaho. Gwapo rin to pero ni minsan hindi siya nagka-interes. Alam niya namang hindi siya manhid na nagpapalipad hangin to sa kanya pero hindi niya type ang kagaya ni Tribor at hanggang kaibigan lang talaga to sa kanya. Thank you. Anya nang makatapak sa lupa. Maayos naman ang lahat. Ang report ay bibigay ko sa iyo mamaya. 30% ng gusali ang natapos na. May lumapit na lalaki at binulungan nito si Tribor. Okay, sagot nito. Tuloy lang siya sa paghakbang, suot ang construction helmet na iniabot ni Tribor kanina. Bawat makasalubong at madaanan nila ng lalaki ay napapalingon at saglit na natitigil ang trabaho. Nothing to see here. Back to work! Sigaw ng katabi niya. By the way, narito pala ang owner ng casino hotel. Kanina pa siya dumating. Nagulat siya roon. Hindi niya inaasahan na pupunta ng ganito kaaga ang Tito Franz niya. Good morning, Mr. McKnight. Kilala mo na siguro ang napakaganda naming CEO. Huli na niyang nilingon ang lalaki dahil nakatuon ang mga mata niya sa itaas ng gusali. Humarap lang siya nang biglang naglapat ang kamay nila ng lalaki. Of course. Animoy tambol ang puso niya nang marinig ang tinig na yon. Kilala niya kahit pa hindi siya nakatitig rito. Bigla siyang tumingin sa harapan. Hi, Mr. Dwight? Ang aga-aga mo naman. Anya tila natuod na naman sandali nang hindi nito binitawan ng palad niya. Yeah, para makita ang napakagandang binibini sa harapan ko. Bulong nito. Mukhang hindi na niya naririnig ang iba pang sinabi nito. Dahil natabunan na ng tunog ng puso niya ang tenga niya. Shit, ano pang nangyayari sa kanya? Miss Nessa, are you okay? Napaayos siya ng tayo nang magsalita si Tribor. Hahawakan pa sana siya nito sa braso nang biglang kinuha ni Dwight ang isa pang braso niya at hinila palapit sa tabi nito, na ikinagulat ni Tribor at mas lalo niya. Namilog ang mga mata niya sa gulat nang biglang bumangga ang dibdib niya sa matipunong dibdib nito. May mga itatanong pa siya kay Tribor, pero bawat gilaw niya ay nakasunod si Dwight. Hindi niya alam pero hindi talaga siya komportable sa mga titig ng binata. Para kasing binabantayan siya na hindi niya maintindihan. Hanggang sa nagpaalam siya ay kasabay pa rin niya si Dwight. Yun nga lang ay magkaiba sila ng sasakyan. Ihahatid na lang kita sa kumpanya niyo. Hindi yun tanong. No need, Mr. McKnight. May driver naman ako. Just Dwight. Tsaka ito tumingin sa mga mata niya. Please, anito. Nagbaba siya ng tingin para kasing nakakatunaw ang titig nito. Sana talaga nakinig ako sa daddy ko. Tonong nagsisisi. Hindi niya naman alam kung anong tinutukoy nito. Umangat ang muka at tumingin sa langit. Sinupo nito ang ulo. Mukhang father's know best nga talaga. Dugtong pa nito. Mother ka mo, pagtatama niya. Natawa to. Bakit? May nangyari ba? Muli itong humarap sa kanya. Nothing. Parang hindi siya sang-ayon sa sagot nito. Pero baka kasi at makulitan nito sa kanya kaya hindi na siya nag-usisa pa. Ang sabi ni Dwight ay dadaan daw to ng kumpanya dahil may kakausapin daw to doon na malapit na kakilala. Kaya nga siguro nakasunod lang to sa likuran ng sasakyan niya.
Napangiti siya ng lihim. Pero nang mahimasmasan ay bigla naman niya yung binura sa labi. What the heck? Nababaliw na ba siya? Is she in love? No. No. Hindi siguro ganun yun. Crush lang naman siguro. Tsaka ayaw niyang pagtawanan siya ng daddy niya kaya kailangan niyang pigilan. At babae siya, okay? Walang babae na nagpa-first move. Anong hiya niya kapag ganun? At never na mangyayari yun. Puisit, ano bang iniisip mo, Nessa? Anong katangahan yan? For goodness sake, tigilan mo ang kakaisip kay Dwight. Baliw ka na yata eh. Mulong ng isipan niya habang tahimik na nakaupo sa backseat. Nang makarating sa kumpanya ay mabilis siyang pumasok ng elevator. Kailangan kasi niyang maiwasan si Dwight as soon as kaya pa niyang umiwas. Para to sa sarili niya kaya talagang kailangan. Ma'am Nessa, magandang umaga po. Nang makapasok siya ng office ay si Ralph agad ang bumulaga sa pintuan pa lang. Here's your coffee, ma'am. At remind ko lang po in 5 minutes ay meeting niyo po sa finance department. After that ay sa conference room with the board about the upcoming event, ma'am. At 9:30 po ay... Ralph, can you please stop for a second, please? Don't you see? Nasa pintuan pa lang ako. Pwede bang paupuin mo muna ako dahil talagang sumasakit ang paa at ulo ko, please? Can you do that for me? Kalmadong usal niya. Pero mukhang nanginginig na agad si Ralph sa takot. Ganon na ba siya kalakas manakot? Ngumiti lang siya. By the way, she need to sit down first. Lumapit siya sa swivel chair tsaka inabot ang kape na hawak pa rin ni Ralph. Thank you, Ralph. And leave me alone ng ilang minuto lang. Opo, Ma'am Nessa, copy po. Karipas to palabas, ngunit nang maalala niya ang anak at ama, ay nagtanong siya rito. Tumigil to sa tapat ng pinto. Si Sir po ay nasa conference na at si Raiko po ay nasa lobby. Naibaba niyang bigla ang kape. Sino kasama doon? Baka lumabas. Alam ba ng guards? Medyo nataranta siya, ngunit pinanatiling kalmado ang tinig. Hindi ko po alam, ma'am. Basta po nakita ko lang siya na nasa baba po kanina pag akyat ko rito. Ralph, kapag may nangyari sa anak ko, sasabunutan ko yung kalbo mo. I promise. Tumayo siya at saka lumabas ng pinto. Ma'am, ako na po ang... No need. Sige't ayusin mo na ang tungkol sa schedules ko ngayon. Tsaka may patong sa table. Anya bago pumasok ng elevator para bumaba sa lobby. Bakit kasi hindi niya napansin kanina si Raiko? Mabuti kong alam ng mga guards. Dahil kung hindi talagang malalagot sa kanya ang lahat, oras na may mangyari sa baby niya. Kahit matalino yun, bata pa rin yun. At ang bata ay talagang laging naku-curious, lalo na kay Raiko na kahit ano ay talagang lalapitan o itatanong para malaman kung ano yun. Nang makalabas ng private elevator ay lumapit siya agad sa guard. May 2 gwardiya doon na nagbabantay sa entrance ng gusali. Wala po, Ma'am Nessa. Hindi po na... Hanapin ninyo! Natigilan ang 2 gwardiya nang lumakas ang tinig niya. Dahil noon pa man hindi pa siya nagtataas ng boses kahit kanino sa mga tauhan niya. Opo, ma'am. Opo. Aligagang tumalikod ang mga to. Habang siya ay takot na lumabas ng gusali. Kinontak niya ang daddy niya ngunit mukhang nakasilent ang cellphone nito at hindi man lang nasagot. Mula sa kinatatuyuan ay inilibot niya ang mga mata. Baka tumawid kasi ng kalsada at nasa kabilang bahagi ng daanan, ngunit wala naman. Sinunod niya ang parking area ng building. Wow! Ang ganda naman ng singsing mo. Where did you get this, young man? Nakangiting wika ng lalaki habang kaharap si Raiko. This? Sabay kuha ng kwintas sa lalaki. Ang sabi ni mommy, kay daddy daw to galing. Ani ng bata. Lalapit na sana siya nang muling magtanong si Dwight. Nasaan ang daddy mo? Mommy said he is dead. Kaya nga po naghahanap ako ng bagong daddy para hindi na sad si mommy ko.
pwede ka po bang maging daddy ko? Para talagang gusto niyang matunaw sa sobrang hiya. Mukhang napansin siya ni Dwight. Tumayo to at hinawakan sa kamay ang anak niya tsaka humarap sa dako niya. "Mommy!" Sigaw ng bata nang makita siya. Tumingin siya kay Dwight at halatang natigilan to sa kinatatayuan. Agad na lumapit si Nessa at kinuha si Raiko. Palipat-lipat ito ng tingin. "Where did he get that?" Ngunit bago pa natapos ni Dwight ang tanong ay natigilan to. Mabilis na sinapo ang ulo at biglang namilipit sa sakit. "Dwight? Are you okay? Anong nangyayari sa'yo?" Taranta niyang tanong. It's fine. I'm fine." Alam niyang sumasakit pa rin dahil sa butil-butil na pawis na lumalabas sa noo at leeg nito. "Dwight, dadalhin kita sa ospital." Bumaling siya kay Raiko. "Anak, bumalik ka muna sa loob at puntahan mo si Grandpa, okay?" "But Mom..." "Raiko, no buts for now. Just go, sweetie." "How about him?" Kahit tumalikod na ang anak niya ay lumingon pa to at nagtanong. "Dadalhin ko siya sa ospital, anak. Be good to Grandpa, okay? Pumasok ka sa loob at huwag kang lalabas." Nag-aalangan man ngunit nagawa pa rin itong tumango. Rinig niya ang paghiyaw sa sakit ni Dwight kaya hindi na niya pinatagal at pinaalis na si Raiko upang maipasok na niya ng sasakyan ng binata. Takot, kaba at awa ang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa lalaki. Basta ang tanging alam niya ay sobra itong nasasaktan. "Dwight, sige na. Pumasok ka na." Hawak ang braso at baywang ay inalalayan niya to papasok ng kotse. "Manong Tiyong, sa ospital tayo." Anya nang maipasok ang lalaki. "Nessa, no need." Akma itong lalabas nang itulak niya pabalik ito tsaka siya pumasok sa kabilang pintuan. "Dwight, please." Anya tsaka sumenyas kay Tiyong na umalis na sila. Habang patungo sa ospital ay tinawagan niya si Ralph na nasa labi si Raiko. Maging ang daddy niya ay tinext din niya upang makasigurado na alam ng mga tong nasa labi ang kanyang anak. Napahiyo si Dwight habang patuloy sa pagsabunot ng ulo. "Manong Tiyong, bilisan niyo." Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung dadamayan ba to o hahaplusin ng likod. Ngayon lamang siya naka-encounter ng ganito at kay Dwight pa. Sa nakikita niya ngayon ay mukhang mas lumalala ang sakit na nararamdaman nito. Lumalabas na kasi ang mga ugat sa noo at leeg nito. "Dwight, malapit na tayo. Kaunting tiis pa." Sunod-sunod itong hinampas ang tinted window. Mabuti at matibay. Sa lakas ng paghampas ng braso nito, alam niyang mas nadadagdagan ng sakit nito. "Ma'am." Nang tumingin siya sa unahan ay tumigil din ang sasakyan. Bumukas yun. Si Manong Tiloy ang umalalay kay Dwight. Nasa kabilang gilid siya para alalayan din to mula roon. "Nurse, help!" Nang makapasok ng entrance ay sumigaw na siya. Sabay-sabay na napalingon ang lahat. Mga taong palabas at papasok ng gusali. Nang makita nila si Dwight ay walang alinlangang tumakbo ang mga nurse at pati doktor ay tinawagan din ng mga to. Sunod ay stretcher na ang sumunggab sa kanila at bawat kilos ng mga nurse doon ay halatang natataranta. May dalawang doktor na lumapit tsaka lang itinulak ang stretcher. Habang siya naman ay nakasunod sa gilid ng binata. Natatakot siya. Baka anong mangyari kay Dwight. Talagang nagtataka siya sa sarili. Anong nangyayari rito? May sakit ba to? "Yes, Dad. I am in the hospital right now. Please, pakabantayan muna si Raiko, okay?" "How's Dwight? Is he okay now?" Nasa po niya ang noo. "No, he's still in the ER, Daddy. Tatawagan ko na lang po kayo mamaya. Tito Arnold is here." Hindi na niya hinintay na sumagot ang daddy niya. Ibinaba niya ang phone nang makita niyang palapit ang daddy ni Dwight. "Nessa, iha. Nasaan ang anak ko? Kumusta siya? Is he okay?" "Calm down, Tito. He's in the ER.
Mag-iisang oras na nang maipasok si Dwight sa loob. Huminga ito ng malalim. Maupo muna kayo, Tito. Inalalayan niya to patungo sa bakanting upuan sa waiting area ng ER. Oh God. Thank you, Iha. Pasensya ka na about Dwight. Ani to ng mahimasmasan. May sakit po ba si Dwight, Tito? Naitanong niya. Saglit na katahimikan ang namayani. Pero nang maging handa naman tong magsalita, ay nagsimula itong magkwento. 4 years ago nang mangyari ang lahat, Nessa. 3 a.m. in the morning nang may tumawag sa mansyon gamit ang phone ni Dwight. Nagtaka ako kung bakit at ano ang nangyari. Sinabi ng rescue team na bumangga ang minamanehong kotse ng anak ko sa Acacia Tree sa tabi ng kalsada sa kahabaan ng Rojas Avenue. Huminga siya ng malalim. Tumingin ang may edad na lalaki sa kanya. Naging 50-50 ang buhay ni Dwight, Iha. At hindi siya mabubuhay kapag dito siya dinala. Kaya ng oras din mismong yun ay dinala namin siya ng aking asawa abroad. Oo, at nabuhay siya. Pero he lost his memory. At sa tuwing may kung anong maaalala to ay ganito ang nangyayari sa kanya. Wala siyang sakit. Ilang doktor ang nag-clarify noon. Sadyang sa memory lang talaga niya nagkakaproblema ng malaki. Pinaalala na namin ang lahat pero nagdadalawang isip pa rin to. Kami nga na sariling mga magulang ni Dwight noon ay hindi niya nakilala ng magising to. 3 buwan matapos itong makoma. Tumagal ng ilang taon si Dwight sa abroad dahil sa mga ginawang medication and exam about his injury. Nagkaroon kasi ng blood clot ang bungo niya noon. Pero dahil sa ilang taong gamutan ay naging clear na yon. Ngunit heto na naman. At ang sabi ng doktor, hanggat hindi na ibabalik lahat ng mga alaala ni Dwight, ay mananatiling ganito ang kalagayan niya, Nessa. Iha. Para siyang natuod ng sandali. Kaya pala tinigil ang daddy niya ang balak. Dahil pala sa nangyari kay Dwight. Kaya pala inabot ng ilang taon dahil sa aksidenteng nangyari sa binata. Bigla tuloy siyang naawa. May mga ganun palang nangyari, pero wala siyang alam. Bago siya noon nawala ng malay at bago siya ipinasok sa ER, may sinasabi siya sa akin, pero hindi ko maintindihan. Ang tanging naiintindihan ko ay ang tungkol sa singsing at babae. At sumunod sa mga sinabi niya ay hindi na talaga malinaw. Nanlamig siya bigla at halos lumabas din ang puso niya sa dibdib dahil sa lakas ng kabugnon. Iha, are you okay? Mukhang napansin yun ng lalaki. Pilit siyang gumiti rito. Ayos lang po, nanginginig niyang sagot. Hindi na naghintay si Nessa na makalabas ng ER si Dwight. Nagpaalam na agad siya sa daddy nito. Gulong-gulo kasi siya ng mga sandaling yun, lalo na nang marinig ang tungkol sa singsing. Kaya ba pamilyar ang male cologne nito? Maging ang tinig nito? Dahil si Dwight ang lalaking kumuha ng pagkabirhen niya? Kung ganun, kailangan niyang magalit dito dahil sinamantala ang pagiging lasing niya upang makuha nito ang gusto. Kaya hindi niya tinapon ang singsing noon at inilagay niya sa kwintas ni Raiko para kahit kaunti ay magkaroon siya ng pag-asa na malaman kung sino ang nagmamay-ari nun. At sa isang iglap lang ay nangyari nga. Kahit na napaka-imposible. Kumusta si Dwight, anak? Mag-aalas 9 na ng gabi at heto ang ama niya nasa sala. Nakaupo sa sofa at mukhang siya ang hinihintay. I don't know that. Umuwi na ako nang hindi pa siya nakakalabas ng ER. Walang buhay niyang sagot rito. Umuwi ka na agad? Hindi mo pa nga alam kung anong nangyayari dun sa... Pumihit siya paharap dito. Dad! Hindi ko obligasyon ang taong yun. He is not a family. Not my husband or what? Kaya bakit ako mag-aaksaya ng panahon para hintayin siyang lumabas? Sa dami ng iniisip niya at sa mga nalaman, mukhang tumaas na pati ang dugo niya sa inis. Hindi naman sa... Matulog na po kayo. Aakyat na rin ako. Pagod ho ako kaya kung pwede, tama na muna ngayong araw. Anya tsaka ito iniwan sa sala.
Hindi niya alam kung paano pakikitunguhan si Dwight dahil sa nalaman niya. Malaki ang posibilidad na ito nga ang lalaking nanamantala sa kanya ng gabing yun. At kapag totoo nga, ay ito rin ang ama ng kanyang anak. Hindi siya papahig na malaman nito na may nabuo dahil sa kahayupan nito. Dinaanan niya ang kwarto ni Raiko. Tulog na ba ang bata? Anya sa yaya nito nakakalabas lang ng kwarto ng kanyang anak. Magandang gabi po, ma'am. Opo, kakatulog lang po niya. Umiiyak po at hinahanap kayo. Nakatulog na lang siya habang humihikbi, ma'am. Nalungkot siya bigla. Sige Rita, magpahinga ka na rin. Sabi niya sa yaya ni Raiko. Sige po, ma'am. Nang tumalikod ang babae ay pumasok naman siya sa silid ng anak. Lampshade na lamang ang bumubuhay sa buong paligid. Lumapit siya ng tahimik. May tumakas pang luha sa gilid ng mata nito. Marahan niya yung pinunasan at dinampian ng masuyong halik ang noo nito. Mommy? Pero biglang nagising si Raiko. Hello, sweetheart. Mahinang usal niya at saka nilapag ang dalang handbag at laptop sa mesa katabi ng kama nito. Yung man po kanina, is he okay? Where is he, mommy? Nasa hospital po ba siya? Sunod-sunod itong tanong. Halatang nag-aalala to. Parang matanda ay 4 na taon pa lamang. Okay na siya, sweetie. Hayaan mo na yun. Big na rin naman yun eh. At kaya na niyang sarili niya. No, mommy. Gusto ko siya kasi na maging daddy eh. Para happy family na tayo. Di ba po yung happy family may daddy, mommy at son? Napalunok siya. Ano ba ang pinagsasasabi ng anak niyang to? Anak, di ba happy naman tayo kahit wala kang daddy? Si grandpa at ako lang. Family na rin tayo noon kahit 3 lang tayo. Opo, pero mas happy ako kapag may daddy ako, mommy. Bigla yatang sumakit ang dibdib niya dahil sa narinig. Dahan-dahang tinutusok ng karayom dahilan para humugot siya ng hangin. Raiko, sige na anak. Sleep ka na. Gabi na kasi. Pag-iiba niya ng topic. Inayos niya ang kumot ito at ibinalik sa pagkakahiga ang bata. Sige na. Sleep ka na. Muli niyang usal at muli itong dinampian ng halik sa buhok. Mommy, pwede po ba akong sumama sa work mo tomorrow? Hindi siya sumagot at tumayo na para lumabas ng silid. Please, mommy. Okay, kaya matulog ka na. Anya na lamang para matapos ang usapang yun. Hindi na sumagot si Raiko kaya lumabas na siya. Paano kaya niya mailalayo ang bata sa ama nito? Kung kanina pa nga lang nagkakilala ang dalawa, pero parang hindi na siya tatantanan ng kanyang anak sa kakatanong sa taong yun. Kinabukasan ay mag-aalas 8 bago siya nakalabas ng silid. Wala naman siyang maraming meetings ngayon, kaya kahit tanghaliin siya ay ayos lang. Good morning! Pero bigla siyang nagulat nang pagbukas siya ng pinto ng silid ay mukha agad ni Dwight ang unang bumungad sa kanya. Nabato siya bigla sa kinatatuyuan nang makita ito sa harapan niya. Parang walang nangyari dahil normal lang tong nakapumulsa sa tapat niya. Anong ginagawa mo rito? Seryoso niyang tanong. Why so grumpy? Biro nito. Dwight, wala ako sa mood makipagbiruan sa'yo. Anong ginagawa mo rito? At paano ka nakapasok? Through the door, of course. Sinundan siya nito. Bigla siyang humarap. Umalis ka na. Baka makita ka ni Daddy! Ngunit huli na nang mula sa kakabukas na pintuan ng silid ni Raiko ay lumabas ang bata roon at patakbong lumapit sa kanila habang isinisigaw ang salitang Daddy. Listen, Raiko. He's not your daddy. Anya tsaka kinuha ang kamay ng bata at hinila patungo sa tabi nito. Nagulat si Dwight dahil dun. Umalis ka na. Bulong niya rito. Why? Bakit parang galit na galit ka?
Kahapon lang halos umiyak ka. Mahinang sagot nito. Parang bigla siyang napahiya doon. Totoo naman kasi. Pero emergency naman kasi yun. At natatakot lang siya na baka kahapon yun. Iba na ang ngayon, Dwight. Kaya pwede ba? Umalis ka na? Mahinahon pa rin ang mga tinig niya kahit nahalata ang galit sa tinig niyang yun. Look, Nessa. I have something to tell you. No need. Mas mabuting huwag mo lang ituloy ang sasabihin mo, Mr. McKnight. Tinalikuran niya to hila si Raiko sa kamay. Pababa sila ng hagdan at sumunod agad si Dwight sa mag-ina. Mommy, bakit nag-aaway po ka? Yayalita? Tawag niya sa kasambahay. Mula sa kusina ay humahangos tong lumapit sa kinaroroonan nila. Ilayo mo muna si Raiko dito. Ba't mo? Sige na, Lita. Iakyat mo na muna si Raiko. Hindi siya nakinig sa bata. Tumango si Lita tsaka binuhat si Raiko pabalik sa taas. Sumigaw pa ang bata ngunit hindi na niya inintindi yun. Nakita niyang tila nag-aalala to sa klase ng tingin nito sa anak niya. Ngunit hindi man lang nakapagsalita. Subukan lang talaga nito. Lumabas siya at dumiretso sa garden. Alam niyang sumusunod lang din si Dwight sa likuran niya. Bakit ka ba nandito? Ano bang problema mo? Bulalas niya. Naiinis siya at ngayon lamang siya naglabas ng totoong nararamdaman sa ibang tao. Listen, Nessa. You listen to me, Mr. McKnight. Kung ano man ang plano mo, kaya ka nandito. Pwede ba itigil mo na yan? Kung ano man ang iniisip mo, kaya ka tinatawag na daddy ng anak ko. Natural lang yun. Dahil kahit sino naman gustong maging daddy ni Raiko. Mading wika niya. Hindi ito kumukurap. Nakatitig lamang sa kanya ng seryoso. Animo'y pinapatapos lahat ng mga sasabihin niya. Are you finished? Nainsulto siya bigla. Oh, kaya pwede ka nang umalis. Sabay turo sa gate na nasa di kalayuan. Napangiti ito. Hindi niya alam kung iniinsulto ba siya o ano pero napipikon siya dun. Makinig ka sa akin. Kahit saglit lang. Anito. You have 10 seconds. Anya. Kahapon nakita ko ang singsing sa kwintas ni Raiko. Parang biglang may nag-flashback sa isip ko. Dahilan para sumakit ang ulo ko. Pagpapatuloy nito kahit panay ang bilang niya. 4. And then, habang nasa ER ako, lahat ng 5, 6, 7, 8. Mga alaala ko ay 9, 10. Done, Anya. Pero nakatitig lang to sa kanya at walang isang segundong tinawid nito ang pagitan nila. Tsaka nito inangkin ang labi niya. Parang luluwa ang mga mata niya sa sobrang pagkagulat. Hindi niya kasi inaasahan na yun ang susunod nitong gagawin. Magpumiglas man ngunit nanaig ang lakas ng mga braso nito na nakahawak sa likod ng ulo niya at ang isa ay nakahawak sa likod niya. Hindi mo talaga ako gustong patapusin, ano? Kaya sige, ganito na lang para maipaliwanag ko ng buo sa'yo, Nessa. Bulong nito bago sinakop muli ni Dwight ang nakaawang na labi niya. That's amazing. Bulalas ng daddy niya. Nagulat siya sa naging tugon nito nang akuin ni Dwight si Raiko bilang anak nito. Dad, are you out of your mind? Protesta niya. Pumihit ang dalawang lalaki sa kanya. Kailangan ko pa bang isa-isahin, Nessa? Tumangutango ang ama niya. Talaga bang sa damuhong to kakampi ang daddy niya? This is ridiculous. Sir, alam kong masyadong mabilis but can I marry your daughter? Namilog ang mga mata niya dahil sa narinig. What? No! No! Pigil niya tsaka lumingon sa ama. Dad, this is too much. Please, huwag kang pumayag. Ngumiti ang may edad na lalaki. Of course you can. Noon pa man hindi ako tumutol sa bagay na yan. Shit, hindi ba kayo nakikinig sa akin?
Oo, umaamin na ako na siya nga ang lalaking yun. Pero look, Dad. Inabuso niya ako. He took advantage of me and... Anak, please, Dwight apologized already kaya... No way. Kung gusto ninyo, kayo na lang magpakasal. Anya tsaka tumalikod. Tinawag pa siya ng dad niya ngunit dahil sa inis, ay tuloy-tuloy siyang lumabas ng mansyon. Hindi ganun kadali ang lahat. Paano naaatim ng ama niya na patawarin si Dwight ng ganun-ganun na lamang? Paano pala kung hindi yun si Dwight? At nirape siya dahil sa sobrang kalasingan. Patatawarin lang din ba nito? Ganun ba yun? Alam ng ama niya ang nangyari dahil inamin niya ng mga oras na nalaman nitong buntis siya. At galit na galit ito noon. Tapos ngayon nang malaman nitong si Dwight yun, ay parang wala lang at masaya pa to. Anong klase namang amang ganun? Dahil si Dwight ang gumalaw sa kanya, bale wala at ganun-ganun na lang? Sinabi lang din itong pananagutan siya, abay, abot langit ang tuwa. Napaka-unfair naman yata ng ganun. Nessa, wait. Natigal-gal siya nang may kumapit sa braso niya. Si Dwight yun, alam niya. Hindi siya lumingon at nanatili lang sa pwesto. Papasok na sana siya ng kotse nang hindi niya na ituloy dahil sa lalaki. Please, can we talk? Nagsusumamong usal nito. Talk? Bakit kaya hindi si daddy ang tukin mo, di ba? Sa kanya ka nag-propose, hindi ba? Eh di kayo nang mag-usap. Total wala rin naman akong karapatang magsalita. Ni wala akong karapatang magdesisyon. Nagdesisyon na si daddy. So ano pang talk ang gusto mo? Batok? Nessa, please. Let me explain everything to you. Makinig ka naman sa akin kahit segundo lang. Second, hindi na. Baka ano naman ang gawin mo. Iwinaksi niya ang kamay nitong nakahawak sa braso niya, pero bigla siya nitong hinila para prito. Listen. I'm sorry, okay? Alam kong kasalanan ko but I can't help it. Bitawan mo ako, Dwight. May trabaho pa ako at wala sa schedule ko ang makipaglokohan sa'yo. Sige, ako nang mag-aadid sa'yo. Let's go. Bigla siya nitong hinila. Ano ba? Bitawan mo ako, Dwight. Ngunit anuman ang gawin niya ay hindi ito nakikinig. Madapa-dapa siya dahil sa bilis ng bawat lakad nito. Tapos panay ang hilas sa kanya. Nakatakong pa man din siya. Wait! Bigla itong lumingon at tumigil sa paghakbang. Masakit ang paa ko. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Okay. Simpleng sagot lamang nito, tsaka mabilis na tinawid ang pagitan nila at bigla-bigla na lamang siyang binuhat. Hoy! Sigaw niya dahil sa inis at hiya na rin. Sabi mo masakit ang paa mo, so let me carry you. Parang bagong kasal ang klase ng pagbuhat nito sa kanya. At hindi siya humawak rito. Magpumiglas man siya, alam niyang wala siyang laban at baka ilaglag pa siya nito ay mahirap na. Humawak ka. Baka ka Shit! Dugtong nito at biglang natalisod. Napasigaw pa siya. Doon lang din niya pinulupot ang mga kamay sa leeg nito. Gumisi ito. Niloloko mo ba ako? Kaya bigla niyang kinuha ang mga galamay sa leeg nito. Binaba siya nito sa harapan ng kotse. Nope, natalisod talaga ako. Nito. Kasabay ng pagbukas nito ng pintuan ng front seat. Garin. Anito ngunit hindi siya gumalaw. Papasok ka o isang romansa? Nalaki ang mga mata niya. Sira ulo ka talaga? Anya bago humakbang papasok ng kotse nito. Narinig pa niya ang tawa nito kaya mas nainis pa siya. Ngayon lang talaga siya nagalit ng ganito at ito lang ang tumapos sa pagiging kalmado niyang tao. Pumasok siya at nang umandar ang sasakyan ay inabali niya ang sarili sa labas ng bintana na hindi niya man lang to nililingon. Pwede kong kausapin si Tito Rodolfo na ipagpaliban ng kasal pero sa isang kondisyon. Nang marinig yun ay kaagad siyang humarap sa driver's seat. Anong kondisyon? Seryoso niyang usal.
Titira ka and Raiko in my place. Namilog ang mga mata niya. No way! Ngumisi ito. Ibig sabihin, mas gusto mong makasala tayo agad? Okay, kung yan ang desisyon... Wait, pigil niya. Ngumisi ito at sa tuwing ginagawa ni Dwight ay talagang kinakabahan siya. Listen, gusto kong makasama ang anak natin. Pwede mo naman siyang dalawin sa... Hindi, gusto kong tumira si Raiko sa bahay ko. Iba ang nakakasama ang anak mo, kaysang bisitahin lang to. Alam kong hindi ka papayag. Kaya dalawa kayo ni Raiko. Ang bata lang ang habol mo di. Not only Raiko. Natigilan siya. Also the mother. Nayuko siyang bigla dahil sa mapanuring mga titig nito. At hindi niya kayang makipagtitigan dito ng matagal. Para siyang natutunaw. Daddy? Hindi makapaniwalang usal ang 4 na taong gulang na bata. Hinawakan nito ang pisngi ng lalaking pumantay sa anak niya. Yes, son. I am your daddy. Pinasadahan siya ni Raiko. Animoy sinisigurado kung tama ba ang sinasabi ng kaharap nito. Pilit siya ngumiti. Ramdam niya ang nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Tumango siya sa anak. Muli nitong tinitigan ang lalaki. That a joke? Nor pretending? Tanong muli nito. Hindi sumagot si Dwight at bigla na lamang kinabig ang bata at saka ito mahigpit na niyakap. Hanggang sa pagyakap ng lalaki ay nag-aalangan pa rin si Raiko. Sa klase ng titig at reaksyon nito na tila hindi makapaniwala sa naririnig at mga nangyayari ngayon. Ibig pong sabihin, Mommy, true daddy ko talaga po siya? Nakatitig ito sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon ay muli siya nitong tinanong. Sunod-sunod ang pagtango niya upang patutuhanan ang lahat ng sinabi ng lalaki rito. Doon lamang inilingkis ni Raiko ang mga kamay upang yakapin pabalik si Dwight. May iilang tumakas sa mga mata niyang luha, kaya maagap niya yung pinahid upang hindi mapansin ng kung sino. May daddy ako. It's true na may daddy po ako. Finally, animoy matanda akong magsalita. Napangiti siya habang may bahid ng luha ang mga mata. Kahit hindi siya sang-ayon ay wala na rin siyang magagawa, kundi ipakilala si Raiko sa ama nito. Kahit saan kasing aspeto ay karapatan pa rin yun ng anak niya. At oras na hindi niya sinabi ay si Dwight daw mismo ang aamin. Mas mabuti nang sa kanya manggaling kesa sa iba pa nito malaman. Nagkasundo sila ni Dwight na titira sila ni Raiko pansamantala sa bahay nito. Nakiusap kasi ito ng 2 buwan. At oras na hindi mag-workout ang lahat, ay ito na raw ang aatras sa kasal na nais ng daddy niya para sa kanila ni Dwight. Ang hiling lamang niya ngayon ay sana hindi nga talaga mag-workout para maisampal niya sa pagmumukha ng daddy niya at mas lalo na sa taong to ng isang kagaya nitong mananamantalang klase ng lalaki ay kailanman hindi siya makukuha. Sana'y makaya niya dahil kung hindi, siya ang pagtatawanan ng mga to. Take care of my daughter and my apo, Dwight. Nakipagkamay pa to sa daddy niya. Ang sabi niya ay sila na lang ni Raiko ang pupunta sa lugar nito. Ngunit heto, at binulaga na sila. Daddy, let's go! Let's go! Masayang sambit ang bata nang magpabuhat ito sa ama. Mukhang mas gusto na yata ni Raiko ang ama kaysa sa kanya. Are you excited, son? Sunod-sunod ang tangong sagot nito. Salamat po, Tito. No, drop that, Tito. Daddy is enough. Abay, parang kinaro na talaga ng ama niya. Daddy, ha? Then hintayin lang nito at parehong mapapahiya ang mga to. Ang mga maleta ay si Manong Tiyong na ang naglatag sa trunk ng dalang kotse ni Dwight. At si Raiko naman ay nakapulupot lang din sa ama nito. Humalik siya sa daddy niya bago pumasok ng sasakyan. Nakita pa niya ang pagngisi nito na parang nagwagi na. Naiinis talaga siya, lalo na nang patigilin siya ng ama niya sa trabaho at mag-focus muna raw sa buhay mag-asawa. Aba, buhay mag-asawa?
Nangarap talaga ang ama niya sa imposible. Pinilit niyang huwag na siyang tanggalin sa trabaho. Pero dahil may sarili itong desisyon at hindi marunong makinig sa mga suwestyon niya, kaya ayun, pinalitan siya agad-agad. At bago pa niya nalaman ay hindi na siya ang CEO dahil daddy na niya ulit ang pumalit. Naiinis man pero wala siyang magagawa. Matapos magpaalaman na animo hindi na muling babalik, ay umarangkada na ang kotse. Nasa front ang anak niya kasama ang daddy, habang siya ay mag-isang nakaupo sa likod. Kaya para hindi siya maburyong ay kinuha niya ang phone sa bulsa ng dala niyang shoulder bag at inopen ang mga messages doon. Walang bago, kaya dumiretso siya sa Facebook. Ilang buwan na rin nang hindi siya nagpapalit ng profile. Si Raiko lang din naman ang profile niya. At dahil sa inis ay naghanap siya ng magandang photo sa gallery at pinalitan ng profile niya. Ang napili ni Nessa ay ang nakaswimwear siya. Kuha iyon sa Batangas noong nag-team building ang company nila 4 months ago. Nakadantay ang likod niya sa puno ng niyog habang nakatingin sa kumuha ng photo. Nakangiti siya roon at halata ang napakagandang hubog ng kanyang katawan. Si Ralph ang kumuha noon kaya talagang pang-aurahan talaga. Hindi na siya nag-edit dahil perfect na rin naman yun. Ngumiti siya bago ini-upload ang profile picture niya na napili. Nang mapalitan ay ibinalik niya sa bag ang phone at inabala ang sarili sa pagtingin sa labas ng bintana. Habang nakatanaw sa labas ay naririnig pa niya ang usapan ng mag-ama. Hindi na siya nag-abalang sumagot dahil ayaw niya namang masira ang moment ng dalawa. Ngayon lang kasi niya napansin na panay na ang ngiti at tawa ng anak niya. Masayang masaya to at alam na alam niya yun. Kaya para sa bata, ay itatago na lang niya ang sama ng loob at galit sa taong to. Nang tumigil ang sasakyan, ay doon siya tumingin sa front. Napakalaking glass house noon. Modern style design na mukhang nakuha pa ang ganung style sa ibang bansa. Namamanghaman ay hindi siya nagpahalata. Sa mismong garahe sila binaba ni Dwight. Una siyang bumaba. Sumunod si Dwight at si Raiko na pinagbuksan nito ng pinto. Wow, Daddy! So beautiful ng house natin! Namamanghang sambit ng bata at saka tumakbo patungo sa main door. Careful, son! Pahabol ni Dwight. Humakbang siya na parang baliwala lang ang paligid. Pero sa loob niya ay napakaganda nun. Hawak ang phone ay tiningnan niya ang Facebook. Nagtaka siya nang may angry react doon, kaya tinap niya upang makita kung sino ang gumawa noon. Missed D. Nangunot ang noo niya. Sino naman yun? Walang pagkakakilanlan maliban sa profile nitong Sunset. In 5 minutes, 50 reacts na agad yun. Ang dami naman nasa 500 lang ang friends niya. Pahiram. Namilog ang mga mata niya nang agawin ni Dwight ang hawak niyang phone. Teka, ano ba? Akin na! May kung ano itong kinalikot. Hindi niya makita dahil itinaas nito ang mga braso. Subukan mo ulit pag-profile ng ganon. Kumunot ang noo niya. Dalalatang galit to. Halos magdugtong din kasi ang kilay nito nang ibalik sa kanya ang phone niya. At wala na ang profile niya. Deleted na. Bakit ba? Inis niyang sabi. Lumingon ito. All of this are all mine. Tsaka siya hinila palapit sa katawan nito. Parang tatalo ng puso niya sa gulat. At walang ibang pwedeng makakita niyan kundi ako. Ako lang. Anito bago siya tinalikuran. Sa saya ng kanyang anak ay parang nababawasan ang alalahanin niya. Sa araw-araw kasi na nakikita niya si Raiko, na excited tuwing uuwi ang daddy nito ay natutunaw ang puso niya sa galak. Ipinarenovate ni Dwight ang isang guest room at ginawang kwarto ng anak niya. At kung ano ang gusto ng batang ilagay doon, lahat ay pinapalagay din ni Dwight.
Maging ang mga paboritong anime characters nito at kung anong mga gusto nitong gamit at lahat ng paborito nitong mga toys. Ang sabi niya ay huwag masyadong i-spoiled ang bata dahil makakasanay nito yun. Pero ang laging sagot ni Dwight ay hindi naman daw nito yun nagawa noon kaya raw babawi ito ngayon. Kaya parang wala ng ibang argumento, lalayasan lang niya para matapos na. Pinili ni Nessa ang guest room katabi ng silid ni Raiko. Ang sabi ni Dwight ay sa master siya. Magpalit daw sila pero siya ang umayaw. Ayos na rin siya doon dahil maganda ang silid. May sariling banyo at lahat. Mag-iisang linggo na nang tuluyan siyang makapag-adjust. Hindi rin naman talagang sobrang adjust. Pinilit lang niya ang sarili dahil wala na rin siyang magagawa. Masyado lang siyang naboboring dahil sanay siya na may trabaho. Kaya nga imbis na kukuha pa ng 2 pang kasambahay, ay hindi na niya ipinatuloy kay Dwight. Total at naroon naman si Manang Minerva na nasa 56 na yata ang edad. Mabait to at parang lola talaga akong mag-alaga. Tutulong na lang siya para hindi siya masyadong tamarin sa lugar na to. Nitong mga nakaraang araw ay naging abala si Dwight. Mukha kasing may kung anong event na inaayos para sa company din ng mga McKnight. Hindi na lang din niya pinapansin para makaiwas na rin sa pagiging arugante nito. Kulang na lang kasi ay ipasok siya nito sa bulsa. O di kaya'y bawat gagawin mo ay dapat alam nito. Sobra pa sa asawa kung makareact. Mag-aalas 11 na ng gabi nang mahiga siya. Pinatay na rin niya ang TV. Hindi talaga siya dalawin ng antok. Para yatang nasanay na siya na tuwing hating gabi natutulog. Lalo na kapag marami siyang pirmahan at papeles na inaayos sa trabaho noon. Nasanay siya kaya heto at nagtitiis siyang manood ng mga pelikula para sana antukin. Ngunit nakailang palabas na siya ay hindi pa rin napipikit ang mga mata niya. Tumayo siya at isinuot ang roba na nakapatong sa headboard ng kama. Siguro pag uminom siya ng maligamgam na gatas ay aantukin siya. Lagi yung tumatalab sa kanya tuwing gabi kapag hindi siya makatulog. Marahang lumapat ang pintuan at bawat lakad niya ay iniingatan upang kahit kaunti ay hindi siya makalikha ng ingay. Baka kasi magising ang ibang natutulog o si Raiko na nasa daraanan lang niya ang pintuan ng silid nito. Nasa unang baitan na siya nang matigilan si Nessa. Isang kaluskos mula sa baba ang narinig niya. Parang bumukas ang pinto ng main door. Hindi siya agad humakbang. Hinintay niya na may pumasok mula roon. "Sir, lasing na lasing ho kayo. Sandali po, tutulungan ko na kayo." Tinig ni Manang Minerva ang narinig niya. "Ayos lang, Manang. Kaya ko na." Mukhang si Dwight yun. Humakbang siya ng ilang beses pababa upang masigurado ang mga naririnig. Ngunit marahan lang upang hindi mapansin ng mga to. "Sir, baka mahulog ho kayo sa hagdan." Muling sambit ng kasambahay at pinilit na inalalayan to. "No need, Manang. Kaya ko na." Tumigil to sa pagsasalita at sunod-sunod na suminok. Napakamot siya ng ulo. Leche talaga? Nasisiraan ng bato at naglasing? Bulong niya. Humakbang ito ng 2 beses paakyat. Nasa likod nito si Manang. Naghahanda upang saluhin ng amo oras na dumulas ang mga paa. Ilang sandali ay parang natakot din siya sa klase ng lakad nito, lalo na at hindi ito humahawak sa railings ng hagdan. Talagang mahuhulog ang gago kapag hindi niya tinulungan. "Ma'am Nessa, nandyan po pala kayo," ani ni Manang. Nagpakita na siya. Tumingin si Dwight sa kanya at natigilan to. "Naglalasing-lasing tapos uuwi ng hating gabi. Nambubulabog ka ng matandang natutulog. Humawak ka nga sa railings. Gusto mong mahulog? Sige, itutulak na kita." Inis na inis niyang wika. Animoy nawala ang kalasingan nito at mabilis na kumaripas paakyat. Maging si Manang ay nagulat na natatawa. "Hala ma'am, natakot ho yata sa inyo. Straight na ho yung lakad eh.
Ani nito. Ako na ho rito, Manang. Magpahinga na kayo. Nang makabalik mula sa baba si Manang Minerva na may dalang batya at bimpo ay hinarang niya agad to habang palapit sa kama ni Dwight. Lasing na lasing nga talaga dahil hindi na inayos ang paghiga at sumalampak na lang sa kama nito nang nakadapa. Hindi sana niya pupuntahan to pero parang naaawa din siya kahit papaano. Sige po, ma'am. Bukod kasi sa lasing to ay mainit din ang katawan nang lapitan niya to bago lang. May lagnat, tapos nagawa pang uminom. Napaka-careless talaga nito sa sarili. Nang maibigay ni Manang ang batya at bimpo, ay tumalikod na rin to para lumabas ng silid na yun. Narinig pa niya ang mahinang paglapat ng pinto nang makatalikod siya patungo sa kama ni Dwight. Ipinatong ni Nessa ang batya sa mesa sa gilid ng kama nito. Bago pinunasan ay muli niyang kinapa ang noo. Mas mainit na nga yun, kaya bigla siyang kinabahan. Wala na rin siyang choice kundi ang hubarin ang white long sleeve nito. Nakakabit pa ang necktie nito. Yung suit ay hawak pa nito sa kanang kamay. Nanginginig ang mga kamay ni Nessa habang ina-unbutton ang suot nitong pang-itaas. Hindi niya pwedeng hindi nahubarin dahil paano niya mapupunasan ang katawan nito kung may suot itong damit. Nasa pangatlong botones na siya nang matigilan. Lumantad kasi bigla ang dibdib nito. Sunod-sunod ang ginawa niyang paglunok, siya nagpatuloy sa ginagawa. Isang botones na lang at mahuhubad na niya ang suot nito. Nang biglang nagulantang siya dahil sa kami nitong bigla na lang tumaas at hinawakan ang kamay niya. I'm sorry. I didn't mean to do such a thing. Hindi ko lang talaga makontrol ang sarili ko. Mautal-utal na paliwanag nito nang hindi man lang naalis sa pwesto. Tanging braso at kamay lang nito ang gumagalaw. Hindi siya sumagot dahil baka nagdedelihiryo lang dahil sa taas ng lagnat nito. Sana hindi na lang ako umalis doon. Sana hindi na lang kita iniwan ng gabing yun. Sana hindi ako napahamak. At hindi ako sa'yo nalayo ng ilang taon. Hindi pa rin siya naimik. Nanatiling tahimik. Gumalaw to at dahan-dahang tinaas ang katawan paupo. Tutulungan niya sana pero pinigilan lamang niya ang sarili. Nang makaupo ay ito ang kusang nagtanggal ng damit nito. Tsaka ito tumingin sa kanya. Namumula yun. Kitang-kita niyang sakit sa bawat titig nito. Halatang sobrang kalungkutan sa mga mata nito. That time, umalis ako dahil may emergency sa kumpanya. Madaling araw nang tawagan ako ng sekretarya ko for some trouble. Nakagagawa ng mga tauhan sa site. Minadali ko para mahuli sana sa aktong pagnanakaw ng mga materyales. Ngunit dahil sa emosyon, sa galit ko, hindi ko inintindi ang pagmamaneho. Nadisgrasya ako dahil sa kasalanan ko rin. Babalikan kita. Yun ang plano ko. But, napamura to ng sunod-sunod. In the next day, hindi ko na alam kung sino ako. Parang nadudurog ang puso niya ng mga oras na yon. Lasing to pero nagawang iayos ang mga salita sa huli. Kilala kita. Sinusundan kita. Dahil mga oras na yon, sinabi ni Dad na ipapakasal ako. Maging ako hindi ko rin yun nagustuhan. Kaya para makilala ko kung sino ang babaeng mapapangasawa ko, sinundan kita. Then I saw you from a distance. In that very moment, I fall in love. In just a blink of an eye. Bigla itong tumigil at natumba sa kama. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito. Muli niyang kinapa ang noo at halos mapaso siya sa tindi ng init noon. Nilalamig ako. Anito at saka hinugot ang kumot upang itapi sa buong katawan nito. Doon na siya gumalaw upang punasan to. No, nilalamig ako. Ngunit tinabig nito ang kamay niya ng mahina. Anong gusto mong gawin ko? Dadalhin na ba kita sa ospital? Hindi ito sumagot.
Sa tindi ng panginginig ay pati unan nito ay nawawala na sa ayos. Hindi na. Kaya ko naman. Nagdadalawang isip siya ngunit sa diin ng pagtanggi nito, wala na siyang nagawa. Humiga siya sa tabi nito. Mukhang yun na lang ang pwede niyang gawin sa ngayon. Ang yakapin to upang mabawasan ang panlalamig nito. Mula sa likod ay niyakap niya si Dwight. Walang pag-aalinlangan. Natatakot na kasi siya dahil baka mapano pa to. Gumalaw to paharap sa kanya. Hanggang leeg lamang siya dahil sa tangkad nito. Isiniksik ni Nessa ang ulo sa magkabilang braso nitong pumulupot sa katawan niya. I'm sorry. Muli na namang usal nito habang sa kanya nakatingin. Nagahalo ang alak na ininom nito sa hininga ni Dwight. Stop talking. Baka mas lagnatin ka pa niyan. Malumani niyang sambit. Idiniin ni Dwight ang katawan niya sa katawan nito. At talagang naramdaman niya ang paggalaw ng ibaba nito. God, kinakabahan siya. Pero hindi siya pwedeng umalis. At baka ano pang mangyari sa taong to. Sa mga narinig niya kanina ay parang nanlalambot ang puso niya. Mukhang unti-unting nababawasan ang galit niya sa taong to. Patuloy pa rin ang panginginig ni Dwight. Pero makalipas ng ilang minuto, dahan-dahan yung humupa at mukhang nakatulog to sa mismong tabi niya. Hindi na rin siya gumalaw. Baka kasi magising pa. Pero nang makaramdam ng pananakitang braso, ay dahan-dahan siyang umatras para sana tumayo. Please stay. Ngunit sa tinig nitong nakikiusap ay hindi niya nagawa pa ang nais. Mukhang pareho lang nilang binabantayan ang isa't isa. Nakatulog maging si Nessa at mag-aalas 5 na rin nang siya ay magising. Bago tumayo ay kinapa muna niya ang noo ni Dwight. Humupa na ang lagnat nito kahit wala siyang ginawa. Ganun pa rin ang ayos nila. Hindi man lang yata nanakit ang braso nito. Hindi man lamang kasi naiba ang ayos ng braso nito. Nakapulupot pa rin sa baywang niya at ang ulo ay nakadantay sa ibabaw ng ulo niya. Dahan-dahan ang kilos niya. Baka kasi magising to. Lilipat lang siya ng kwarto. Para kasing hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa pag-aalala sa binata. Mayat maya kung gumising, baka mas tumaas ang lagnat. Pero inabot na ng umaga ay ganun pa rin naman. At heto nga, hindi na rin to mainit. Normal na lang din ang temperatura ng katawan nito. Nessa? Napalingon siya nang tawagin siya nito. Nasa gilid pa lang siya ng kama nang marinig yun. Lalabas lang sana ako para... Pwede bang dito ka muna? Sa tinig nito ay ramdam niya ang takot doon. Siguro iniisip nito na hindi pa rin niya to mapapatawad. Well, sa lahat ng mga narinig niya kagabi, habang nilalagnat at lasing to, ay tila biglang naglaho ang galit niya para rito. Kung may kasalanan si Dwight, mas may kasalanan siya. Dahil sumama siya rito kahit hindi niya ito kakilala. Lasing pa siya noon. Tapos nagtiwala siya. Mukhang siya talaga ang may kasalanan kung tutuusin. Naisip na niya ang mga yan kagabi. Nilawakan ng pangunawa at pag-iisip. Kaya nga hindi rin niya pwedeng isisi kay Dwight ang lahat. Pasalamat na lang talaga siya dahil hindi sa kung sino siya sumamang tao. Dahil kung nagkataon ay baka naabutan na lang siya sa tabi ng kalasadang nakabulagta at wala nang saplot. Bumalik siya sa kama. Naupo siya sa gilid nun. Lumapit si Dwight. Wala pa rin tong damit. Ngumiti siya. Kinabahan naman ako sa'yo kagabi. Akala ko kung ano nang mangyayari sa'yo. Anya at doon lang nagliwanag ang mukha nito. Walang mangyayari. Magaling kasi ang nurse ko. Parang bigla siyang namula. Iniwas niya ang mukha rito. Pero pwede bang sa akin mo lang gagawin ang ganun? Hindi ako papayag na may iba kang yayakapin maliban sa akin. Ewan ko sa'yo. Sige na, magpahinga ka na dyan. Lalabas lang. Ngunit bago pa niya magawang tumayo, ay hinuli ni Dwight bigla ang braso niya.
at inila pahiga siya sa kama. Gulat na gulat si Nessa dahil hindi siya sa kama sumubsob, kundi sa ibabaw ni Dwight. I love you. I know this is insane but nung unang kita ko sa'yo, sinabi mo na yan kagabi. Alam ko na yan, kaya bitahon mo na. Really? Tumaas ang kilay niya. Mukhang nakalimutan nito ang mga sinabi kagabi. Oh, bakit? Bumalik na naman ba ang amnesia mo? O sadyang may saltik lang yung ulo mo? Natawa to. Hindi ito sumagot at tinitigan lang siya sa mga mata niya. Napakaganda mo. At ikaw pala ang nakatakdang maging akin. Eh di sana pala pumayag agad ako nun. Kung nakilala lang sana kita kaagad, hindi sana tumagal ang lahat. Nag-iwas siya ng tanaw. Please, Nessa. Give me a chance to prove my love for you. Nagtaka siya. Naroon pa rin siya sa ibabaw nito. Pinagsasabi mo? Takang tanong niya. Marry me. Bulong nito. Sasagot pa sana siya pero hinawakan bigla ni Dwight ang panga niya at nilapatan yun ng masuyong halik. Nanlaki bigla ang mga mata niya ngunit sa huli, wala na ring nagawa dahil sa sensasyong dala ng labi nito. Napikit siya upang ipakita ang hindi siya nagpoprotesta. Nang maramdaman yun ni Dwight ay mas naging mapusok to. Maging ang mga kamay nito ay dahan-dahan na ring gumagalaw upang maghanap ng mapagkakapitan. Sinabi ko na nga ba magugustuhan talaga ninyo ang isa't isa. Bulalas ng daddy niya ng ngiti-ngiti habang nasa pagkainan. Mabuti na lang at walang kansyaw mula rito dahil talagang hindi niya kakausapin ang ama oras na pinagtawanan siya. Kung sana buhay lang ang mom niya, napakasaya nun siguro. At hindi lang tayo magiging magkumpare, kundi magiging magbalai pa. Dugtong din ang daddy ni Dwight. Tumigil nga muna kayo. Kumain na muna tayo. Mamaya na yung kakachismisan yung dalawa. Ani ng mami ng binata. Ngayon lang din niya ito nakita. Kadalasan kasi ang daddy ng lalaki ang lagi niyang nakakasalamuhan noon. Kahit noong teenage years pa niya. Sa Davao kasi ito dahil bukod sa kumpanya ng mga Macknight ay may hasyenda rin ang mga doon. Yun ay ayon na rin sa daddy niya. Maganda ito kahit may edad na. Halatang mabait dahil sa amo ng muka. Kamukha ito ni Dwight. Tumingin ito kay Raiko. Apo, gusto mo bang sumama kay Lola Mami sa Davao pagbalik ko ha? May mga horses doon. Cows, sheep, goats and many more. Nagliwanag ang mukha ng anak niya. Itinigil nito ang pagsubo at tumingin sa lola nito. Yes po, Lola Mami. Tumingin to sa kanila ni Dwight. Magkatabi lang kasi sila ng upuan. Kinay, Mommy, Daddy? Ngumiti siya. Of course, anak. Yes, syempre son. Para makarami ako't dumami na tayo sa family. Bunga nga mo. Bigla niyang tinampal ang bibig ni Dwight dahil sa ingay nito. Napangiwi tuloy ito dahil medyo napalakas yun. Mommy, don't hit Daddy please. Nagkatinginan sila maging ang mga matatanda sa paligid. Natawa na rin sa reaksyon ni Raiko. Sorry, my bad. Anya na lamang para hindi na siya titigan ng masama ng anak niya. Kailan ang balak niya, Dwight, iho? Ani ng kanyang ama sa binatang parehang subo sa kanya. Ganito ito lalo na nang malaman ni Dwight na pinapatawad na niya to. Mas naging sweet at talagang siya at ang kanilang anak ang laging inuuna. Kahit na masyado itong busy sa trabaho. Alam niya dahil kahit hating gabi ay gumigising to para sa mga kailangang tapusing trabaho. Minsan ay nauhuli niya to. Kaya sa tuwing nakikita niya ay tinutulungan na lamang niya. Total ay sanay naman siya sa mga ganoong gawain, lalo na sa mga usapang papeles at kontrata. Kung pwede nga lang po na ngayon na Nagtawanan ang lahat. O bakit hindi? Ngumiti ito nang titigan siya. Hinawakan ito ang kamay niya. I want the best for your daughter, Tito.
Kaya gusto kong paghandaan ang lahat. Anito at saka dinampian ng masuyong halik ang likod ng palad niya. Nahihiya siya na kinikilig, lalo na nang kadyawan sila ni Raiko. So cheesy naman, Mommy at Daddy. Ews! Napuno ng halakhakan ng buong dining area dahil sa batang napakakulit. Oh, Dwight anak. Alam mo na, damihan mo ang anak mo ha? Hindi gaya namin ni Balae na isahan lang. Tsaka ito tumawa. Yes, Dad, I know. Dwight answered. Hoy, akala niyo madaling mga anak? Kayo kayang mga anak ha? Protesta ng mami ni Dwight. Natawa siya roon. Mami, what is mga anak? Ayan na naman ang baby niya. Mga anak, ibig sabihin maglalabas ng baby. What? Bakit po? Akala ko giniget lang sa hospital ang baby, Mommy. Paano po ba magpalabas? Saan po galing yung baby? Kunot noong tanong nito. O ayan na, ani daddy niya. Son, ang baby nabubuo kapag love ni Mommy at Daddy ang isa't isa. Sa pagmamahal galing ang baby anak. At dahil mahal ko si Mommy at mahal ako ni Mommy, kaya ka nabuo. Kinabahan siya dun ah. So, saan po ako dumaan, Daddy? Anak, sige na. Kumain ka na, tama ng tanong na yan. Baka saan na tayo mapunta niyan? Para talagang matanda kung magsalita ang 4 na taong gulang na batang to. Balak nilang dalawa ni Dwight ay 2 months pa bago ang kasal. At dahil minsan lang din sila ikasal, kaya kailangang paghandaan. Hands-on silang dalawa sa lahat kahit naman hindi na kailangan. Gusto sana ni Nessa na bumalik sa pagtatrabaho, pero ayaw siyang payagan ni Dwight. At dahil nawiwili din naman ang daddy niya, kaya ito na lang daw muna ang magiging CEO muli. Si Ralph pa rin ang sekretary dahil magaling to at talagang maaasahan sa trabaho. That ring. Ang tanging kaisa-isang bagay na nag-ugnay sa kanilang muli. Ang singsing na iniwan ni Dwight ng gabing umalis to para sa isang emergency. Talaga nga naman. Basta talaga sumali ang tadhana, wala ka nang kawala. Imposible pero nagagawa nitong posible ang lahat. Gising ka pa? Mag-aalauna na ng madaling araw ah. Lumingon ito nang yakapin niya ito mula sa likuran. Isinara ni Dwight ang laptop at iniikot ang upuan paharap sa kanya. Tsaka siya nito hinila pa upo sa kandungan nito. I want the best for you, for Raiko, at sa ating magiging mga anak. Kaya kailangan kong mas palaguin pa ang kumpanya, sweetie, para sa hinaharap ay may maibigay kong pamalas sa mga anak natin. Natawa siya. Isa pa nga lang si Raiko, minamanga mo na kaagad. Siyempre advanced agad ako dahil in no time, masusundan na rin natin ang anak natin. Hinarap niya to at pinisilang ilong. Pilyo ka? Sayo lang. Laging sayo. At mananatiling sayo lang. Hinalikan nito ang kamay niya. I love you, Nessa. I really do. Ani to sa malambing na tinig. Ngumiti siya. And I love you too, Dwight McKnight. Hindi niya sasabihin